Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Good afternoon, Deputy Speaker Gonzales, and of course, Kong Hun. May I ask the status of the investigation you are doing with regards to the gentleman's agreement, sirs? Well, I will give the microphone to Chairman Buboy. Yes, with respect po sa alleged gentleman's agreement, parte po ito ng ongoing congressional investigation. Kanina po na-mention ka na nung Monday and Tuesday nagkaroon na ng hearing, and ito po ay kasama rin parte itong public consultation dahil una po nag-invite muna kami ng mga key officials on the security sector of the previous administration. At doon po nag-attend si former Executive Secretary Mijaldea, former Secretary of Defense Lorenzana, at yung former National Security Advisor Esperon. At doon na po humingi kami ng kalinawan kung ano ba talaga ang nilalaman, kung meron man, at bakit lumabas itong usapan. Dahil po gusto natin iklaro sa taong bayan kung ano ba talaga may naniniwala na meron. Ano ang implication? May naniniwala na wala. Kailan natin magkaroon tayo ng conclusion or kailangan masirado na etong issue. And apparently, for the past 2 hearings, lumalabas po na tinanggi na ng mga former key officials ng previous administration, lalong-lalo na yung mga kasama sa security sector. Nagkaroon talaga ng investigation dahil may mga nabanggit na ibang posisyon yung iba pang mga cabinet members tulad ni former presidential spokesperson ni Roque. Kaya nga kinaklaro namin. Pero lahat po ng napatawag, nagsabi na wala, at yung mga inimbita po natin na mga senior officials of the current administration, galing po sa Department of Foreign Affairs, ito po ang department or agency na mayroong primary responsibility na tumutulong sa ating pong executive o head of state kung gagawa ba ng isang oral agreement or treaty. Nagsabi sila, wala po. Ganon din ang Department of National Defense. Ganon din ang National Security Council members. Nagsabi, wala po itong katotohanan. Pero ang problema po, wala tayong inahawakan. Kung iba man ang naging version, at the very least po, na-mention na ni President Bongbong Marcos nung nakarang taon. Kung meron man, rescinded na po iyan dahil mayroon tayong bagong palisiya sa Marcos administration. Salamat po. Pero kami po, hindi pa namin sinirado at ito po ay mas makakatulong dahil hindi lang po usapan sa taas ang nabanggit lalong-lalo na Speaker Martin Romualdez, kailangan malaman natin ang sitwasyon ng atin pong mga mangingisda na naapektuhan o apektado sa mga nangyayari ngayon sa tinatawag na West Philippine Sea sa loob po ng exclusive economic zone. Salamat po. Sir, with this, yung isa sa kasama namin sa K5 News FM ay nakasama dun sa last mission sa West Philippine Sea itong nakaraang May lamang. Itong ilalim. Hello. Nakita po nila as observation na very volatile po yung situation doon po mismo sa papuntang Panatag Shoal o itong West Philippine Sea. With this, sa mga nangyayari pong karahasan na ginagawa po ng China sa bansa natin, meron po ba tayong mga dapat sisiin sa nakaraang administrasyon? Tama po yung sinabi Chairman Tupas. Unfortunately, nagkaroon ng, di naman sa unfortunately, pero nagkaroon ng executive session kaya hindi po namin mailabas lahat ng pinag-usapan. Pero yung sa katanungan po kung meron dapat sisihin regarding po sa gentleman's agreement, hindi pa po kami ready
to determine with finality. But ito, and after all, ang inquiry in aid of legislation, ang punto po nito ay para magsagawa ng batas na based on that information. Ang nakikita ko po, perhaps we have to consider, siguro Mr. Chair, yung responsibilities and liabilities of former officials who would make statements that would cause issues with current national policy. Kasi po, ang nakikita po namin sa akin na opinion, sa aking privilege, dalawa po ang source ng agreement na pinagsasabi. Statement po ng Embassy ng China and statement po ng former spokesperson. And they seem to support each other. Pero ngayon po, ang nakikita po natin sa ating investigation ay wala naman daw pong gentleman's agreement. So ano po ang sinasabi ng dating spokesperson? Yun po siguro ang dapat nating investigate further. Ang tingin ko, ang pananaw ko, kasi ang tanong mo kung may mali doon sa nakaraang mga desisyon nung nakaraan, no? Ako tingin ko, dapat yung status quo hindi pinairal eh. Kasi that crippled our rights, especially doon sa areang yon na nanalo tayo. Especially sa pagdi-deliver ng mga supplies, di ba? And even yung pag-aayos natin ng BRP, no? Hindi natin magawa. And that's the reason why nagsasuffer tayo sa consequences ng problem natin ngayon because we let them do their thing while us, we remain in the status quo. And that's a problem. Siguro, during that time, nag-implement tayo ng policy na status quo, we followed. But the other side did not. That's a problem. And ang aking pananaw, siguro dapat itinuloy natin yung ginagawa natin eh. Huwag tayong matakot. Tayo mga Pilipino, yan na lang natin tira eh. Di ba? Sabi ng mga Batanggenyo eh. Di ba? Mawala na lahat. Huwag lang yung tapang. Di ba? Saka yung pagiging ano ba yun? Tapang at yabang. Eh, lang tayo mga Pilipino eh. Yan na lang naman ang pwede natin gawin sa ngayon eh. Dahil kung tatapat tayo military sa kanila, wala talaga tayong magagawa. Pero kung pati sa pananaw natin sa kanila, napakikita natin na tayo mahina, eh lalo tayo mabubuli. Pakita natin na matapang tayo at mayabang tayo dahil yun na lamang ang natitira sa atin. Ano po yung reaction po doon sa impassioned plea ni Sir Nolly, isa nating fisherman dito sa consultation na parang ayaw po nila ng ayuda, gusto nila tulong, gusto nila tulungan sila na makabalik doon sa pangingisda doon sa Baho de Masinloc. And to Kong Tupas and Kong Hun, hindi lang po China ang ano dito, ang Vietnam. Ano din po ang inyong reaction na Vietnam? Ganito, no? Unang siguro tatanungin natin, mayroon ba tayong mga fishermen na nakakapasok sa Baho de Masinloc? Di ba, kaya pupunta ron para magbigay ng ayuda sa loob. Wala naman sa loob. So, ang nabigyan ng ayuda, yung namamalakaya sa labas. Kaya nga, nung kausap ko yung nag-organize yan, sabi ko, paano? Hindi naman daw sila nakarating kasi yun namang mga fishermen is about 20 miles na malayo sa Baho de Masinloc. Kaya nga, ang inaano natin ito ay ang dapat nating tingnan yung long-term effect sa mga fishermen natin na namamalakaya doon. At yun nga yung ginagawa natin ng paraan, yung long-term program natin. Na sabi naman ng Kongreso ay all out ang tulong nila. In addition to anong sinabi ni Governor, no? Hindi lang short-term yung solutions that we're providing. Short-term yung ayuda eh. Una, that's why we're creating the Department of Fisheries and Aquaculture to provide long-term solutions. Second, hindi natin nilet go yung claim natin based on the arbitral ruling. We're in fact trying to enforce it. Third, ang dialogue natin with other countries to help us enforce this arbitral ruling. So, gusto natin maibalik yan, no? Ang fishing rights natin to the areas which are naturally ours technically. Diba? So, dapat ipilit natin na we cannot give up on that and we will not give up on that. Kaisa kami ni Kuya Nolly, no? Ang Kongreso po sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez at ni Presidente Bongbong Marcos ay kaisa po ni Kuya Nolly na ang kagustuhan din po ay magkaroon po ng malayang makapag-isda ang ating mga isda
sa West Philippine Sea at hindi po tayo papayag, no, na isuko ang soberanya at teritoryo ng ating bansa. Kaya ulitin ko po, kaisa po kami ng Philippine Coast Guard na nagsasabi na wala pong epekto ang pahayag ng China na ipinagbabawal po ang pangingisda sa June 15 at talagang poprotektahan po natin ang karapatan ng ating mga mangingisda na makapaglayag at makapaghanap buhay sa ating teritoryo sa Ayungin Shoal. Balikan ko lang po uli kanina yung tanong ni Vivian about do sa June 15 deadline po ng China tungkol sa regulation about detention. I appreciate the sentiment na sovereignty rights natin na pero I mean, while we appreciate the sentiment na i-assert na atin to at pwede tayo mangisda dyan, the reality is that China might not adhere to that po. So, Mangingisda na malayang makapaghanap buhay sa naturang lugar. Naiintindihan po namin yung kanilang takot at pangamba. Ngunit naniniwala po kami sa kakayahan ng ating pamahalaan, sa kakayahan ng ating gobyerno na protektahan yung ating mga mamayan, lalong-lalo na sa ating exclusive economic zone, na upang igiit ang ating karapatan na makapangisda at makapanghanap buhay sa West Philippine Sea. world's largest ship, CCG ship daw po na pumasok ng Philippine waters sa Scarborough kaninang umaga po. Pagpasensyahan nyo na po, wala po kaming information regarding that. Dahil pagkatapos po kaninang umaga, diretso na po kami rito sa public hearing. Siguro po, nasa na po yan, nasa ating mga kasundaluduhan at sa ating ibang sumagot sa issue na po yan. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.